Lungsod Quezon, grabe po ang kanyang tulong. At ito po ay isang matalik na kaibigan ng aking pamilya at walang hanggang pasasalamat dahil isa rin po siyang magandang halimbawa sa aming mga bagong mambabatas. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po. It's an honor, sir, for having me today. Of course, this person I can't thank enough. This is all personal messages first before I continue on with my message for today. Mayor Joy. Salamat. Lahat. Thank you. Vice Mayor Ian Soto, palakpakan po natin si Vice. So hard. Basta salamat. It feels like the end, but we're just starting. Sorry. Vice, thank you for the friendship. Thank you for everything that you do for Quezon City. Maraming salamat sa iyo. Thank you. To our Majority Floor Leader, Councilor Dore del Almente, Councilor Bernard Herrera, Councilor Seth Rico, Councilor Charm Ferrer, Councilor TJ Kalalay, and Councilor Kapatayde. You guys are family. It's beyond politics. Salamat. Representative of SBB Party List, of course, ng aking kuya, RJ Belmonte, palakpakan din po natin. Of course, with us today also is our Action Officer, AO Oli Belmonte. AO, thank you so much for everything. Police with us also today is SK Federation President, Sammy Neri. Palakpakan po natin. Also with us is Police Colonel Roldante Sarmiento, Station Commander of Police Station 15. Lieutenant Gilbert Cruz, OIC of Police Station 1. Police Major John Christian Bautista, OIC of Police Station 2. OIC Renato Roque, sir, I saw you a while ago, nice to see you. Project 6 Fire Substation. Rodrigo de los Santos, Station 1 Commander of Quezon City Fire Department. Assistant Engineer June de Guzman. Barangay Council, of course, sa ating 37 Kapitans. I wouldn't be effective without you. Salamat. Sa ating mga kagawad, mahal na mahal ko po kayo. Salamat sa inyo. Our elementary school principal, maraming salamat po. Our secondary school principals, maraming salamat po for being here. SPTA presidents, maraming salamat po. Solo parents president, nice to see you po. Thank you for all coming here. Seriously, laking bagay po. Nakakataba po ng puso. Our senior citizens presidents, our solo parents presidents, our QC Pride Council, love it too. Toda presidents, maraming salamat na dito kayo mga katoda. Ang ating mga Lupon presidents, and of course, Aksyon Agad sa Distrito 1 presidents. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat. Bago ko po simulan po ang aking mensahe, gusto ko lang din po magpasalamat sa mga hindi po nakakilala kay Kuya Poch at kay Ate Yeng sa ating opisina, muling pasok. And of course, sa aking forever partner din, ang ating Chief of Staff, of course, Kuya Mel Rotacio, palakpakan po natin. And of course, my forever ally, na siya talagang aking kasama sa pang-araw-araw, negosyo, trabaho, public service, lahat alam niya na yata tungkol sa akin. Ate Weng Corpus, palakpakan po natin. Last but not the least, my family, my parents, thank you. Thank you so much. The Taide family, thank you so much.
to my wife, thank you for your support, as always. Gusto ko lang po, magsimula with a request. Please bear with me because this is a long and comprehensive report. Medyo mahaba po ito. This is the longest speech I have ever delivered. Sa mga katulog po ngayong hapon, abangan nyo na lang po ang picture nyo sa Facebook page natin, ha? Siguraduhin ko pong may hard copy din sa labas. Pero kidding aside, it is my responsibility to report to my constituents. Public service is public trust. Kapag may ibinoboto kayo, ang binibigay nyo po ay tiwala. At ang tiwala ay dapat sinusuklihan ng tapat, malinaw at totoong serbisyo. That is why transparency, thank you po. That is why transparency and accountability must always be at the heart of governance. Bilang inyong kinatawan, responsibilidad kong ipaalam sa inyo kung ano ang ating nagawa, ano ang ating ginagawa, at ano pa ang ating gagawin para sa unang distrito ng Quezon City. The responsibility to report our accomplishments is even more pronounced given the overwhelming mandate that the voters of QCD1 gave me in the last 2022 elections. This is my way of saying thank you for this mandate sa inyong paniniwala sa isang first-timer sa politika. I knew from the start, I definitely knew that the only way to repay the trust was through hard work, action, and definitely results. Batid ko na hindi sapat ang salita at pangako. Dapat may konkretong nagagawa at may pagbabago kayong nararamdaman. So this State of the District address is not just a report. It is an opinion and open conversation about what we have accomplished together and what lies ahead. This is about ensuring that you know that every decision, every peso spent, and every project initiated is aligned with the best interests of the 1st District of Quezon City. Before continuing, let me just state for the record that none of these efforts would be possible without collaboration and cooperation. Kaya't nais ko rin kilalanin ng ating butihing Mayor Joy Belmonte at ang pamahalaan ng lungsod Quezon City sa kanilang suporta at patuloy na suporta na ibinibigay sa Distrito 1. Through a strong partnership po with the City Hall, we've been able to push forward programs that directly benefit our constituents. At ngayong araw po, tatalakayin natin hindi lamang ang ating mga nagawa, kundi pati na rin ang ating direksyon para sa hinaharap. This is both a review of our achievements and a roadmap for the continued implementation of Aksyon Agad. Our commitment to fast, responsive, and effective public service. Ang unang distrito po ng Quezon City ay tahanan ng 450,000 na residente. It is one of the most diverse districts in Metro Manila. Dito, makikita natin ang iba't ibang mukha ng ating lungsod. May matatanda, may mga bata, may mga estudyante, may mga manggagawa, may maliliit na negosyante, at meron ding mga batikang entrepreneur. However, just like any metropolitan or urban area in Metro Manila, we face considerable challenges. Isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang kahirapan at kawalan ng trabaho, lalo na sa mga nasa informal na sektor. Maraming pamilya na kumakayod ngunit hirap pa rin makatawid sa araw-araw. Ang kawalan ng hanap buhay ay nagbubunga ng kawalang katiyakan sa kinabukasan. Kaya't mahalaga ang pagpapalakas ng ating programang pangkabuhayan. In terms of healthcare, marami pa rin ang hindi makapagpagamot dahil sa kakulangan ng pondo. At ang gastusin sa ospital ay madalas nagiging pabigat sa kanilang pamilya dahil kulang po ang kita. Pagdating naman sa edukasyon at pag-unlad ng kabataan, hindi sapat ang simpleng pagkakaroon lang po ng paaralan. Kinakailangan tiyakin na bawat batang taga-Distrito 1 ay may dekalidad na edukasyon at sapat na oportunidad upang mapagpaunlad ang kanilang talento at kakayahan. It is not enough that our kids go to school. We must work to ensure that they get quality education. Kailangan natin ng mas maraming programa para sa kabataang nangangarap, ngunit kapos sa suporta.
to make sure that our youth are given every opportunity to chase and achieve their dreams. Sa usapan ng infrastructure at seguridad, may mga komunidad pa rin nangangailangan ng mas maayos na pasilidad, maasahang drainage system at ligtas na lansangan. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga lugar na kulang sa street lighting o may kakulangan sa road safety measures dahil ang bawat isa sa atin dito sa distrito ay may karapatang mamuhay sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Ngunit, upang tunay na makapaghatid ng epektibong solusyon, hindi sapat ang pangkalahatang obserbasyon o mga hinala lamang. Kailangan natin ang tiyak at detalyadong impormasyon upang malaman ang tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. We cannot get into a situation blind. We cannot act if we do not know what we need to act on. And this is why, from the very beginning po, we have utilized surveys and consultations to determine and assess the needs of our constituents. Sa pamamagitan ng regular na pakikipag-ugnayan sa mga residente, natutukoy natin kung alin ang mga serbisyo, aling mga serbisyo ang kailangan palakasin, anong mga isyu ang dapat bigyang pansin, at paano pa natin mas mahusay na matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat sektor. Dahil dito, ang aksyon agad ay hindi lamang isang slogan. Ito ay isang konkretong tugon na batay sa tunay na datos at hinaing ng ating mga kababayan. Now, as a legislator, one of my primary responsibilities is to pass laws that bring real and lasting benefits to the Filipino people. Sa Kongreso, hindi lang tayo gumawa ng batas para lang masabing madami tayong pinasa, madami tayong nagawang papel. Tinitiyak natin na may direktang epekto ito sa buhay ng bawat Pilipino. I have worked to ensure that our laws protect workers and consumers, strengthening our healthcare system, and safeguards our economy against abuse and exploitation. Para naman po sa ating mga manggagawa at mamimili, na isabatas natin ang Eddie Garcia Act, nagbigay ng mas ligtas at patas na kondisyon sa trabaho para sa ating mga nasa entertainment industry. Ang Internet Transactions Act naman po ay pinapalakas ang safeguards ng mga bumibili at nagbebenta online laban sa panloloko. And to complement this, we also pushed for the SIM Registrations Act to further guard against digital fraud. To make government more efficient, we co-authored the new government procurement to make government procurement more efficient and less vulnerable to graft. To make sure that lives are easier for all taxpayers. Kabilang na dito tayong mga taga-distrito 1. We co-authored the Ease of Paying Taxes Act. Both measures working in unison can both save government resources and improve government finances. Mahalaga rin po ang pagpapalakas ng ating healthcare system sa pamamagitan ng Regional Specialty Centers Act. I'm very happy about this. Tinataguyod natin ang pagpapatayo ng mga specialized medical centers sa bawat rehiyon upang gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga malalayong lugar. This is part of our efforts to ensure that everyone in our country, not just those in the 1st District of Quezon City, have access to quality healthcare. Kasabay din po nito, ang Magna Carta for Filipino Seafarers ay nagtitiyak ng mas maayos na working conditions at benepisyo para sa ating mga seafarers na mahalagang haligi ng ating ekonomiya at isa sa mga pinakamalaking sektor ng ating manggagawang Pilipino. Hindi rin po natin pinapalampas ang mga pagsubok sa ating ekonomiya. Alam po natin ang problema. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act is a landmark law that cracks down on agricultural smuggling to help stabilize food prices and protect our local farmers. Kapag napigilan po natin ang mga nagmamanipula ng presyo at nagpapalusot ng produkto sa merkado, masisiguradong abot kaya ang pagkain para sa bawat Pilipino. This means cheaper and more accessible food for all, including the families that live in our district.
Bukod po dito, we also authored the Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the creation of safe and fully equipped evacuation centers in every city and municipality to ensure immediate assistance for individuals affected by disasters and emergencies. These centers must be disaster resilient, strategically located, and outfitted with essential facilities such as designated sleeping areas, a reliable water supply, adequate sanitation, and medical services. By establishing these centers, the law strengthens the country's disaster preparedness and response, ensuring that communities have secure and accessible shelters during crisis. Recognizing that disasters not only disrupt lives, but also financial strain on families, we also push for the Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act, which provides relief by temporarily suspending student loan payments during calamities and emergencies. This measure eases the burden on affected students by covering loans under government student assistance programs and ensuring that no interests or penalties accrue during the moratorium period. Hindi naman po kasi tama na pahirapan natin ang mga estudyante na naghihirap na po dahil sa kalamidad. Beyond immediate disaster response and financial relief, ensuring long-term academic recovery is also a priority. The Academic Recovery Accessible Learning o ARAL Program Act establishes a 3 national program to support students from kindergarten to grade 10 who are struggling academically. With a focus on reading, mathematics, and science, this program helps learners meet required competencies, particularly those falling behind expected proficiency levels. By providing additional instructional support through trained tutors and educators, the law underscores the importance of accessible, high-quality education for all students, especially those in need. At hindi po tayo titigil dito. Meron pang mamahalagang panukalang batas na ating isinusulong gaya ng Expanded Policy Act na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa kababaihan at kanilang mga anak laban sa pang-aabuso. Ang Adolescents Pregnancy Prevention Act naman po natutugunan ang lumalalang issue ng maagang pagbubuntis sa mga kabataan at ang Magna Carta for Out-of-School Youth at Magna Carta for Barangay Health Workers na kikilalanin at susuportahan ang sakripisyo ng ating frontliners sa komunidad. On the local front naman po, we are also pushing to convert Quezon City General Hospital into a medical center. We are also hoping to follow up on the Eddie Garcia law with the Artists Protection Bill in order to better support the creative industry. We will also continue to push for SOGI Equality Bill as we recognize the importance of eliminating discrimination in our schools, our workplaces, and our communities. All in all po, we authored 46 bills that were enacted to law, filed 174 bills as a principal author, and 65 bills as co-author, and authored 78 House resolutions. Ngayon po, Taga-Distrito 1, these laws and proposals are more than just pieces of paper. They are a commitment to creating a better, fairer, and more progressive nation. Dahil po ang tunay na layunin ng batas ay hindi lang ayusin ang sistemang mali, o hindi pagandahin ang bawat buhay ng Pilipino. Wala po talagang mas mahalaga sa isang lingkod bayan kung hindi ang matiyak na walang napapabayaan, na bawat pamilya na may nakakain, may gamot, may oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Alam natin hindi laging sapat ang pondo ng gobyerno. Alam niyo po yan. Pero hindi natin kayang ipikit ang ating mga mata sa paghihirap ng ating mga kababayan. Kaya't sa abot ng aking mga kaya,
at sa tulong ng aming pamilya, we are always ready to share our personal blessings so that we could help more people. Salamat po. Sa ilalim ng aksyon agad na isang katuparan natin, mga programang may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mamamayan. Para sa kabuhayan at trabaho, hindi nating hinayaang mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ng TUPAD program, 11,498 na magagawa ang nabigyan ng emergency assistance. Nakipagtulungan din po tayo sa private sector para sa Taiwan Job Fair kung saan 1,500 na aplikante ang natulungan makahanap ng trabaho abroad. Bukod pa rito po, 1,100 na individual ang dumaan sa livelihood at TESDA training upang matutunan ang mga nakasanayang magagamit sa panghanap buhay nila. Kasabay po nito, in cooperation po with DSWD, the Sustainable Livelihood Program was launched and supported 245 small entrepreneurs with 15,000 in financial aid to start or expand their businesses. Bilang karagdagang suporta po, inilunsad ang aksyong pangkabuhayan kung saan libreng ipinagkakaloob ang food carts with 2,000 pesos worth of street food supplies, allowing beneficiaries to grow their businesses and increase their earnings. Totoo po yan. Ang dami po humingi ng food carts. Sa pambuhan-buhan, ang dami po namin binibigay. And I'll always be here to support all of you. Upang palawakin pa ang employment opportunities, the FEE Theoretical Driving Course in partnership with the LTO provides free training every weekend to equip District 1 residents with the knowledge needed to obtain a driver's license. Through these programs, patuloy ang pagsisikap na palakasin ang kabuhayan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng ating constituents. Tayo naman po, salamat po. Ngayon naman po, para sa kalusugan, aksyon agad. Aksyon agad ang naging tugon natin para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. During our term, we conducted medical missions, dental missions, and of course, that summer tradition, ang libreng tuli. A total of 75,466 katao po ang natulungan natin sa pamamagitan ng medical assistance. Para ito naman po, para sa mga nangangailangan ng dialysis, sa ating bagong facility, 60 patients a day ang pwedeng makakuha ng libreng treatment. Isang malaking ginhawa po sa kanilang mga pamilya. Ang ating mobile laboratory naman ay umikot sa komunidad at nakapaglingkod sa 18,470 na pasyente, habang 5,274 katao naman ang tatulungan natin sa libreng salamin sa mata. At 1,000 naman na katao ang nabigyan ng dental service. Also, we issued 1,904 guarantee letters at nag-distribute din po tayo ng medical equipment for 1,145 beneficiaries. Bukod dito, nagsagawa din po tayo ng Wellness Caravan, isang health and self-care initiative na umiikot sa mga barangay tuwing Sabado, offering free services tulad ng gupit, masahe, pakulay ng buhok kay mami at daddy, eye check-up, at minsan libre pa pong salamin. Nakinabang naman po rito ang halos 5,000 na residente mula sa Distrito 1. Para sa edukasyon naman po, sinisigurado natin walang batang may iwan. Sa pamamagitan ng CHED, Educational Assistance, 4,598 na mag-aaral ang nabigyan ng suporta para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Also, with the help of CHED, 1,410 students from the 1st District of Quezon City received scholarships through the Tulong Dunong Program and SMART,
kung saan 80 scholars po ang tumanggap ng 25,000 na ayuda. At bukod dito, salamat po. At bukod dito po, a total of 2,817,000 in cash allowance ang naipamahagi sa 929 senior high school students sa ilalim ng Tulong Eskwela Program. Na pinondohan din po yan ng AKAP at DSWD, kaya maraming salamat po. At yun lang po, hindi lang matrikula ang tinututukan natin sa ating distrito. Inihanda rin natin ang ating mga paaralan sa Brigada Eskwela, kung saan binigyan natin ang mga public schools ng school supplies at 881 armchairs ang ating naipamahagi. Because I have always believed that in developing our youth, we should follow the timeless principle. Sound mind, sound body. This is why we have thrown our support behind sports activities in the district. So makatawid, 987 kabataang atleta ang ating sinuportahan sa pamamagitan ng AA Sports Program. Upang patuloy na mapapalakas ang ating partisipasyon ng kabataan at komunidad sa sports, inilunsad ang Inter-Barangay Youth Program, giving young athletes the chance to showcase their skills in basketball while instilling discipline and sportsmanship. Kasabay din po nito, for the first time, nangyari po ito this year. Very happy. The Inter-Barangay Council Sports League allows barangay officials themselves to compete, fostering camaraderie through various sports. At next year, the program will expand and it will include badminton, chess, darts, and bowling, giving more residents the opportunity to participate and strengthen community ties. Basta po next year, bawal na pikon ha? Sports na po tayo. Meanwhile, the District Warriors team brings together the best athletes from the district, undergoing intensive training to compete in local and international tournaments we top. The program aims to open doors for them to reach higher leagues like the NCAA, UAAP, and PBA, or even more, through proper training and exposure to competitive play. Bilang dagdag na suporta, a partnership with Gardner College. Gardner College, maraming salamat po. A partnership with Gardner College has provided 100 college scholarships and 200 high school scholarships naman po. With some scholars also being part of the District Warriors, they're able to showcase the commitment to both academic and athletic excellence. Following the success of QC Wildlife Fam Run, which raised awareness for the Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, or ang kilala po nating NAPWC, and supported the Most Holy Redeemer Parish, mas palalawakin pa susunod na taon ang adhikain ng Fam Run 2.0, where the funds raised will go towards the chosen foundation from District 1. Bukod po dito, may nakalaang karagdagang pondo upang mapanatili at mapalawak ang environmental programs, ensuring a greener and healthier future for the community. Medyo mahaba po. Okay pa po lahat? Thank you. Of course, we also want to provide venues for our youth to have fun, music, all these activities for kids. I don't see it as a political strategy. I see it as fun. Kaya we have organized Music Laban, which drew 60,786 attendees last year. Music Laban is a program that gives young people a chance to experience Spotify Live, so they can chill, have clean fun through the magic of music. At dahil sa positibong epekto po nito, Mayor Joy Belmonte expanded it into a citywide event, providing more opportunities for the youth and further strengthening Quezon City's thriving music scene. For this, Mayor, maraming salamat po talaga. Thank you for always having my back. Thank you. Para sa mga pamilyang Pilipino, alam natin hindi lang isang aspeto ng buhay ang kailangan tutukan. Dahil dito,
132,567 na pamilya ang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng ating Rice Distribution Program, isang konkretong hakbang para mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Now, to help address the food insecurity and hunger, busog po ang 65,300 beneficiaries who receive meals from our Kusina on Wheels. At sa panahon naman po ng Pasko, kailangan naman talaga po natin magbigay. It's a season for giving, love, and hope. Tayo po, no, sa panahon ng Pasko, 64,000 na pamilya ang nakatanggap ng pamaskong handog. Sa dami po ng kalamidad, hindi rin natin pinabayaan ang mga nasalanta ng sunog. The 7,789 na pamilya ang ating natulungan at 3,501 na pamilya naman ang nabigyan ng burial assistance sa oras ng kanilang pangangailangan. On top of this, we also extended financial assistance to 40,684 individuals for their various needs. We have also endeavored to bring essential public services to our people, to make passport applications more convenient. The Passport on Wheels program was put in place at Fisher Mall para hindi na kailangan pumila sa DFA ng mga taga-Distrito 1 at diretso na lang po tayo sa pinakamalapit na mall para makakuha na po ng passport natin. Meron po, may free din po, nakasabayan na NBI clearance to make it easier for our constituents to apply for employment. Throughout the year, iba't ibang seasonal events ang nabibigay saya sa distrito. Tuwing Pebrero naman po, diyan na po naglalabasan ng mga love stories na nababasa ko. Ang D1 True Love ay isang Valentine's celebration kung saan 40 couples receive a free staycation or romantic dinner bilang pagkakakilala sa kanilang inspiring love stories. Sa Oktubre naman, di tayo magpapahuli, ang District, the first ever District Death House, offers a thrilling haunted house experience tuwing Halloween naman po yan. During the holiday season, our Pamaskong Hakot Challenge brought unexpected joy to 15 lucky residents, giving them a chance to shop groceries with a 10,000 peso budget, delivering not just happiness or surprises, but real support to families in need. At the end of the year, the annual Christmas party gathered barangay and SK officials for a meaningful celebration, strengthening relationships and fostering unity among community leaders. Sa kabuuan po, mahigit 400,000 na katao ang direktang natulungan ng programa in just under 3 years. Pero higit po sa bilang, ang mahalaga ang mga kwento ng pag-asa at ng pagbangon ng ating mga komunidad. Because public service is not just about laws and projects. Kasama po dito ang malasakit, ang pakikinig sa ating mga constituents, ang walang sawang pagtulong sa ating kapwa. Sa bawat pisong inilaan ng gobyerno para sa ating distrito, sinisigurado nating walang nasasayang. Lahat ay napupunta sa programang direktang makakatulong sa inyo. Ito ang inyong buwis, kaya dapat lang na ito ay bumalik sa inyo. Mula sa medical assistance hanggang sa educational support, mula sa job fairs hanggang sa relief operations, bawat proyekto ay may layuning gawing mas magaan ang inyong pinagdaraanan. Ngunit, hindi lang po sapat ang ayuda, naman po natin yan. Kailangan din tiyakin ang ating lungsod ay may matibay na pundasyon para sa kinabukasan ng residente ng Distrito 1. Infrastructure is not just about buildings. It is about building better futures. Kapag may maayos na pasilidad, mas nagiging efficient ang serbisyo. Mas ligtas ang ating komunidad at mas nagkakaroon ng espasyo para sa pag-unlad ng bawat pamilya. Isang halimbawa ay ang pagpapatayo ng multipurpose building o MPB sa iba't ibang barangay.
Kabilang na po ang Barangay Del Monte, Barangay Project 6, Barangay Santo Domingo, at Bahay Toro. These buildings serve multiple purposes. Some function as barangay halls, some senior citizen center, daycare center, or even dormitories for firefighters. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas nagiging accessible ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating komunidad. But education, as we all know, remains a top priority. With the construction of the new school building in San Jose Elementary School and Lucrecia Casilag Senior High School, as well as the repair of classrooms in Bayanihan and Paltok Elementary Schools, sa ganito pong paraan, mas maraming estudyante ang nakikinabang sa mas maayos at maligtas na pasilidad pang edukasyon. These improvements ensure that students have the right learning environment, not just to survive, but to thrive. Infrastructure development has always been a key focus, including the rehabilitation of Benigno Aquino Bridge, the asphalting and reblocking of more than 24 kilometers of roads, and the construction of over 3,200 linear meters of flood control structures. Malaki ang naitulong ng mga proyektong ito sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko at pag-iwas sa pagbaha, na isa sa mga pangunahing problema ng ating distrito at ng kabuuang lungsod Quezon. Ongoing projects po, on the other hand, include the construction of multipurpose level facilities at Quezon City General Hospital, Veterans Memorial Medical Center, and Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Now, speaking of NAPWC, it now houses the only Philippine Eagle in Luzon. Take note, the only Philippine Eagle in Luzon is in our district. Housed in a structure we provided for as part of our efforts to help make the NAPWC one of the major sites of Quezon City. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagpapatayo ng bagong barangay hall sa St. Peter, Barangay St. Peter at Barangay Del Monte. Pati na rin ang mga multipurpose buildings sa Barangay Santo Domingo, Barangay Talayan at Barangay Balingasa, kung saan ilan ay may kasamang basketball court at evacuation area. These projects will significantly improve, believe me, it will improve accessibility to essential services and provide better public spaces for the community. Now, another major development is the construction of additional school buildings for Barangay Balingasa Elementary School and Judge Juan Luna High School. Patuloy ding tinututukan ang flood control projects na nabanggit na nga po ni Mayor kanina din, of course, with our major plan for the whole of Quezon City. Kabilang ang pagpapatayo ng Matalahib Creek Pumping Station upang maiwasan ang pagbaha sa lugar. Higit sa 2,700 linear meters ng flood control structures ang ginagawa ngayon para mas epektibong proteksyon ng ating mga residente. All these are aligned with a comprehensive Quezon City Flood Control Program to ensure a holistic and effective approach to flooding in our great city. By the way, before I forget, one of the projects I'm very excited about, all of the barangay buildings or MPBs I mentioned will now be powered by solar energy. Not only is this environmentally sound, this also ensures that our barangays will not need to spend extra for the extreme electricity bills that they normally get for the infrastructures. Looking ahead, 2025, even more projects are set for implementation. Kasama rin po dito ang bagong barangay hall sa Barangay Paraiso, isang pampublikong aklatan sa Bahay Toro, at isang malaking sports facility na may basketball court para sa dalawang barangay.
School buildings will also be built for Barangay Santo Cristo Elementary School and Sinagtala Elementary School to accommodate more students po. Infrastructure improvements continue with the rehabilitation of bridges in Culyat, Pasong Tamo, Matalahib Creek, at nawala po ang aking monitor. Pasensya na po, technical difficulties. Baka kumanta po muna ako ng one song, pwede ba po yun? Malapit ka na bro, malapit na. Yung dalawa. Ayun yung Ay Matalahib Creek, as well of the construction of the West Riverside Pumping Station in Del Monte to further enhance flood control measures by building not just structures, but a better future for our district. We are working to ensure that progress is felt in every barangay, in every school, and in every home. Ito ay may iisang layunin, isang distrito uno na maayos, mas ligtas, at mas handa para sa hinaharap. Alam niyo po, konti na lang po ito. When I decided to run for Congress 2022, the slogan we came up was action agad. Bakit action agad? And people still ask me that after almost 3 years. Hindi lang dahil initials ko po yan. Okay? Dahil ang paniniwala natin na ang tunay na serbisyo, hindi kailangan ng maraming drama. Public service is not about grand gestures or sweet words. Ito ang mabilis, epektibo at tunay na pagtugon sa pangangailangan ng tao. Hindi tayo dapat magpapabukas ng tulong dahil ang gutom ay hindi naghihintay. Ang may sakit hindi maaaring maghintay. Ang mga nangangailangan hindi dapat pinaghihintay. Action. First word. Dahil ang bawat problema ng ating mga kababayan ay dapat may sagot, may lunas, at may resolusyon. Agad. Agad dahil ang serbisyong malasakit ay hindi nag-aatubili, hindi nagdadahilan, hindi namimili ng kulay, at hindi natitinag sa harap ng pagsubok. Hindi tayo naghihintay, hindi tayo nag-aatubili. Sa bawat panawagan ng tulong, tumutugon tayo. Sa bawat suliraning ilalapit sa ating, kumilos po tayo. At higit sa lahat, hindi po ako titigil dahil ang tunay na serbisyo ay hindi sinusukat sa dami ng binibitawang salita, kundi sa dami ng buhay na nabago nito. Project or numbers are not... Thank you. Yes, we are data-driven. Very much. Coming from Mayor Joy. But projects or numbers are not at the core of Aksyon Agad, kundi ang bawat taong natutulungan at bawat pamilyang naiaangat. At habang nandito tayo, habang may nangangailangan, ipagpapatuloy natin ang misyon dahil mas marami pa tayong gagawin at mas marami pa tayong matutulungan. Dahil ang paglilingkod ay hindi lang tungkulin. Ito ay isang pangako na nais ko pong ipagpatuloy dito sa Distrito 1. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyo. Ngayon naman, nagiging emosyonal na naman tayo. Sorry. Wala po rin tayo. First time, sorry, overwhelming. Dito kayo lahat. Wala nung umpisa. Ako overwhelmed po. Sobra. Sorry. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyong tiwala. Isang tiwalang hindi ko kailanman sisirain. Kailanman ipagwawalang bahala. Sa bawat oras na lumilipas, thank you po. Sa bawat oras na lumilipas, patuloy kong pagsisikapan at patutunayan na karapat dapat ako sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa aking mga kapwa lingkod bayan. Nagiging katuwang po sa pagdating ng tunay na serbisyo
Salamat po. Gusto ko nang puritin yung sarili ko eh. There are people to thank. There are people to thank. Hindi pa po ako tapos. Thank you, Senator Ilang minutes Lapid na? and Senator Mark Villar Yay! for the continuous support sa AIX natin po. Maraming palakpakan po natin. So maraming salamat po. Tahimik lang na. Salamat po, Senator Mig Zubiri, para sa Philippine Eagle Cage. Palakpakan po natin siya. One call away din po yan, Senator Mig Zubiri. Again, to our Senator with us today, Senator Erwin Tulfo, for always helping me. District 1, maraming salamat. Of course, Representative Rog Gutierrez also, for the riders Yes. affected by Typhoon Karina. Kay Daddy. Maraming salamat at hindi lagi ka nakita si nandito Daddy. sa ating distrito. That is why from the very beginning, po, sinigurado po natin na maayos at malinis at presentable at organisado ang ating opisina para maibigay po ng maayos ang tulong galing sa mga ehensya ng gobyerno. Ngayon po, bago magtapos, higit po sa lahat, sa aking asawa, Vin, sa aking pamilya, Mami Daddy, to my siblings, to my titos and titas, to my cousins, you always understand me. You always back me up. Maraming salamat. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil po sa lahat ng taong nandito nakasama ko ngayon. Eh! Kumakain. Malapit na po. Kaya natin to. One last thing. One personal note. Isa sa mga pinakamahalagang bagay para sa akin ay ang mga relasyon na nabubuo at ang mga tiwalang ibinibigay ng kapwa. Lalo na kung galing ito sa nakakarami. Mula nung tayo ay naupo, isa po sa mga bagay na lubos kong ikinatuwa, ang unting-unting paghilom ng mga sugat sa pagitan ng magkaibigan na minsan nagkawatak-watak dahil sa politika. Pero unti-unting naibalik ang samahan dito sa distrito dahil sama-sama nating pinapaalala, na ang eleksyon ay isang araw lamang. Pero ang pagkakaibigan at malasakit sa isa't isa ay panghabang buhay. Ang kapangyarihan ay hindi permanente. Ito ay isang pagkakataon at tunay na totoong pagkakataon at responsibilidad na gumawa ng mabuti para sa kapwa. Isang oportunidad na mapabuti ang buhay ng iba. Patuloy po ako sa aking misyon dito sa Distrito 1. Di naman po ako perfectong congressman. May mga pagkukulang, may mga bagay pa dapat na pagbutihin. Pero araw-araw kong pinipili na maglingkod dahil naniniwala ko na ang mga taga-Distrito 1 ay karapat-dapat sa mas maginhawa at mas maayos na buhay. Mga kasama, this is just the beginning. Malaki pa po ang aking pangarap sa distrito. Sana tulungan niyo ako. Ay pagpatuloy po natin ito. Sana po ay samahan niyo kami, linat ng magsulagan sa pagbibigay marangal at tapat na serbisyo dito sa Distrito 1. Maraming salamat. Thank you for believing in me. Thank you for always being there. And it's been my first term. It's been a journey.
Thank you, thank you, thank you. I'm just full of gratefulness, thankfulness. I owe this to each and every one of you, especially to our constituents na nagbigay po tiwala. Ang masasabi ko na lang po, hindi ko po kayo, I won't let you down. And let's go for round 2. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.